himala sa aglipayan. Ang kuwento ing 40 oras, nasa pingit ng kaguluhan ang Pilipinas ngayon. Kung hindi matutupad ng Thailand ang kanilang pangako, palalayasin natin sila ng tuluyan sa ating bansa. Ito ang huling babala ng gobyerno ng Pilipinas, isang bansang nahaharap sa matinding krisis sa tubig. Inakala ang lahat na ang pangako ng mga Thai ay puro salita lamang at tiyak na mabibigo. Ngunit isang himala ang naganap. Ang nga karatig bansa sa Timog Silangang Asya, maging ang nga eksperto mula sa Amerika at Europa, ay humanga sa Pilipinas. Pakiusap, tulungan ninyo kami. Maging ang nga bansang mayayaman sa teknolohiya ay nagsasabing imposible ang nangyari. Sa lupang matagal nang isinuko ang lahat, paano ito nagawa ng Thailand sa loop lamang ng 48 oras? Ang nakagugulat na sikreto ay malapit ng mabunya. Ako si Jose Joey de la Cruz, isang simpleng water resource manager na naninirahan sa bayan ng Aglipayan sa hilagang bahagi ng Ilocos North sa loop ng halos 5 taon. Hindi ako galing sa mayaman o maimpluwensyang pamilya. Isa lang akong ordinaryong kawani ng gobyerno, pero ang buhay ko ay isang bangungot. Araw-araw, bago pa tumunok ang alarm clock ng alas 4 ng umaga, gising na ako. Nag-aalala kung saan ako kukuha ng tubig para sa araw na iyon. Kailangan kong makahanap ng tubig para sa aking 10 taong gulang na anak na si Nora at sa aking asawang si Maria. Ang pakilamos ay isang luho na hindi namin kayang isipin. Kaunting tubig lang sa baso, ibabasa ang bimpo, at iyon na ang ipupunas sa muka. Isang lagok lang tubig ang para sa pagsisipilyo. Ang paliligo ay minsan lang sa isang buwan at hindi dapat lumagpas ang 5 minuto. Tay, nauhaw po ako, bulong ni Nora mula sa kanyang gatuyo at bitak-bitak na labi, 20 litro. Iyon lang ang rasyon ng tubig ng aming pamilya. Sa isang araw sapat lamang para sa inumin at nga pangunahing pangangailangan. Ang sumpa sa aming lugar ay nagsimula 80 taon na ang nakalilipas. Ang nga patong ang bato sa ilalim ng lupa ay kakaiba, sinisipsip nito ang tubig, alat na parang espongha. Habang lumalalim ang pahuhukay ang balon, mas lalong sumisingaw ang tubig alat. Narinig ko noong panahon ni Lolo, may tubig tabang parito, puntong hininga ang katrabaho kong si Ramon. Naging sakim ang ngataw, masyadong malalim ang hinukay. Ayun, kumonekta sa dagat. Ngayon, wala nang lunas. Tuwing Martes ang araw ng rasyon, kailangan naming pumila mula pa madaling araw. Kahit na ang tubig ay mula sa desalination plant ng gobyerno, maalat pa rin ang lasa. At kahit ang ganitong tubig ay hindi sapat, madalas kailangan naming bumili sa black market sa halagang 50 piso bawat litro. Mas mahal pa sa gasolina. Reklamo ko sa nagbebenta. Nung isang linggo, 40 piso lang to. Tumataas ang halaga ng tubig, boss. Kung ayaw mo, huwag kang bumili. Walang hiyang sagot niya. Wala akong pagpipilian. Kalahati ang sahod ko ay napupunta lang sa tubig. Isang hapon, pag-uwi ni Nora mula sa eskwela, bigla siyang bumagsak. Nora, gaano ko man siya tawagin, hindi siya sumasagot. Maputla ang kanyang mukha, nangingitim ang labi. Tumawag kaming ambulansya, pero inabot nga 40 minuto bago makarating sa ospital. Ang nga sandaling iyon ay parang walang hanggan. Severe dehydration, kailangan siyang suweruhan agad, seryosong sabi ang doktor. Hindi lang siya ang pasyente ngayon. Mahigit 20 na ang dinala rito dahil sa dehydration. Kung magpapatuloy ito, mapanganib na talaga. Sa silid ng ospital, habang pinagmamasdan ko si Nora na nakasuwero, nadurog ang puso ko.
Dahil kahit isang disenteng basong tubig ay hindi ko maibigay sa anak ko, kaya siya nakaganito. Joey. Pumasok si Direktor Santos sa silid. Umatras na naman ang kumpanyang French. Sinubukan nila ang 6 na buwan pero sumuko na. Bigo na naman po, ilang dosenang kumpanya na ang sumubok sa lugar natin. Lahat sila nabigo. Amerika, Germany, Japan, Israel, lahat sila ipinakmayabang ang kanilang teknolohiya pero sumuko sa heolohiyang aglipayan. Sinumpa yata ang lupang ito, malungkot na sabi ni Direktor Santos. Siguro mas mabuti nang sumuko at lumipat na lang sa ibang lugar, pero hindi ko kaya. Ito ang aking bayan. Dito ipinanganak si Nora. Nang gabing iyon, umakyat ako sa rooftop nga ospital. Tumingala ako sa langit na walang bituin, kasing dilim nga aming kinabukasan. Panginoon, bigyan niyo po kami nga tubig. Ano po bang nagawa naming kasalanan? Bakit kailangang magdusaang nga batang tulad ni Nora? Tanging ang hangin ang sumagot sa aking panalangin. Isang linggo ang lumipas, nakalabas na si Nora sa ospital. Pero ang babalang doktor ay patuloy na umaling-aw-ngaw sa aking isipan. Sa susunod, baka hindi na niya kayanin. Kailangan namin malinis na tubig at kailangan namin ito ngayon. Pauwi. Isang di inaasahang balita ang narinig namin sa radyo. Ang kalapit na probinsyang La Union ay nakagawa ng isang ilog gamit ang teknolohiya ng Thailand. Isang lugar na 60 taon ding nagdusa sa kakulangan ng tubig ay isa na ngayong maunlad na agrikultural na bayan. Tay, pwede po ba niting hilingin sa mga tay na tulungan tayo? Tanong ni Nora kumikinang ang nga mata. Nanikip ang dibdib ko. Ayokong bigyan siyang maling pag-asa, baka masaktan lang siya ulit. Nora, anak, iba ang lugar natin. Mas mahirap ang sitwasyon dito kaysa sa La Union. Pero hindi ko alam na sa mga susunod na araw, isang himala ang darating sa amin, isang himalang higit pa sa aming inaasahan. Ang balita mula sa La Union ay hindi natigil. Sa tuwing bubuksan namin ang TV, naroon ang ilog, ang pag-asa na ginawa ang Thailand. Malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna, ang dating tuyong lupa. Isang di kapani-paniwalang tanawin. Mga batang naglalaro sa tubig, mga magsasakang nagdidilik ng kanilang pananim. Sa La Union ba talaga yan? Gulat na tanong ni Maria. Oh, sa La Union nakilala natin, mas malala pa nga ang sitwasyon nila nun. Tayo, mas mayaman tayong probinsya, pero ngayon, baliktad na ang lahat. Sa opisina, ito rin ang pinag-usapan. Thailand, yung bansang sikat lang sa turismo at Tom Yum-gong. Tawang mapanghusga ang katrabaho kong si Renato. Pero magagaling sila sa agrikultura. Sabat ni Ramon. Anong kinalaman ang agrikultura sa geology? Makaibang bagay yan. Pero malinaw ang ebidensya, sabi ko. Nakita ko ang opisyal na datos mula sa gobyerno ng La Union. 100,000 litro bawat araw, 69% salt removal rate. Nakasulat dun ang pangalan ng kumpanyang Thai. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ako sa isang high-level meeting sa Malacanang. Ang mismong kalihim ng den ang namumuno. Alam nating lahat ang tagumpay sa La Union, seryosong sabi ang kalihim. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng nga tao? Tinatanong nila, mas mahina ba ang Ilocos kaysa sa La Union? Tumahimik ang buong silid. Alam naming lahat ang masakit na katotohanan. Hindi ba't mas mayaman ang ating probinsya? Bakit hindi natin kaya ang nagawa nila? Walang makasagot. Tumingin sa akin ang kalihim. De la Cruz, ikaw ang namamahala sa Aglipayan. Anong sa tingin mo? Chino ang kalihim, ang heolohiya po natin ay ibang-iba sa La Union. Ang ating bedrock, ayoko nang marinig ang nga dahilan, sigaw ang kalihim.
60 taong nabigo ang layunian. Nalutas ang Thailand ang problema. Bakit hindi natin kaya? Pauwi, ramdam ko ang bigat ng mundo. Ang nga nasa itaas ay humihingi ng resulta. Ang nga nasa ibaba ay umiiyak dahil sa uhaw. Nang gabing iyon, habang gumagawa ang takdang aralin si Nora, nagtanong siya, "Tay, nasaan po ang Thailand?" Ibinuklat ko ang mapa. Isang bansa sa Timog Silangang Asya. Gaano po kalaki? Mas malaki sa probinsya natin, pero katamtaman lang kumpara sa mga karatig bansa. Kanto, paano po nagkaroon ng ganoong teknolohiya ang isang ganoong bansa? Nag-isip din ako, ano nga bang espesyal sa kanila? Kinabukasan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Si Director Santos pumunta sa La Union, bulong ni Ramon. Gusto niyang makita ang sarili niyang nga mata. Sabi niya, totoo. Nang hapon na iyon, kinausap ko si Director Santos. Joey, nakita ko mismo, isang himala, sa gitang tuyong lupa, may ilog na dumadaloy, magabatang lumalangoy. Huminga siya ng malalim. Pero alam mo ba kung ano ang mas nakamamangha? 2 linggo lang ang ginugol ang team natay para makuha ang unang bukso ang tubig. 2 linggo lang po? Oo, ang nga German, 2 taon, ang nga French, 1 taon. Pero lahat sila nabigo. Ipinakita niya sa akin ang isang litrato. Isang grupo ang nga teknisyan natay kasama ang nga opisyal ang La Union. Ito ang team leader si Aruni Watana. Mukhang simple lang, di ba? Opo, pangkaraniwan lang po ang itsura niya. Kamay, noong una, minaliit din siya nga tagarun. Pero ngayon, bayani na ang turing sa kanya. Biglang tumunok ang telepono mula sa opisina ng kalihim. Mr. De La Cruz, bukas ang umaga, haharap kayo sa kalihim. May mahalagang desisyon na gagawin. Maganda ka. Kinabahan ako. Hihingi na kaya tayo ang tulong sa Thailand? Pag-uwi, sinabi ko sa pamilya ko ang tungkol sa pulong. Tatawagin na po ba nila ang ngatay? Kumislap ang mata ni Nora. Hindi pa natin alam, pero kakaiba talaga ang lupa natin. Mas mahirap kaysa sa La Union. Mataas ang tsansang mabigo. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Pero kailangan nating subukan, diba, para kay Nora. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Salitan ang pag-asa at takot. Paano kung mabigo rin ang gatay? Mawawala na ba ang huling hibla ang aming pag-asa? Tumingin ako sa labas. Ang bilog na buwan ay nakniningning. Ganon din siguro ang buwan sa La Union. Pero sila, napapanot nila ito nang hindi nakaalala sa tubig. Di Diyos ko, bijan niyo po kaming pagkakataong. Kinabukasan, pagpasok ko sa opisina ng kalihim, may nga di inaasahang tao ron. Hindi lang nga matataas na opisyal, kundi isang grupo ng nga Asyano. Joey, ito ang timula sa Taratek ng Thailand, pagpapakilala ang kalihim, ang team leader si Aruni Watana. Nagulat ako, isang babae. Maikli ang buhok, nakasalamin, mga nasa 40 ang edad. Maliit. Magandang umaga po. Ako po, si Aruni Watana, bati niya sa perpektong Tagalog. Marunong po kayo mag-Tagalog? Nag-aral po ako sa Universidad ng Pilipinas ing 1 taon. Kung pag-aaralan mo ang heolohiya ang Timog Silangang Asya, kailangan yun. Iba na agad ang unang impresyon. Ang ibang nga dayuhang teknisyan ay Ingles lang ang alam, kailangan pa ang interpreter. Mus Aruni, naintindihan mo ba ang kondisyon namin? Tanong ng kalihim. Opo, nasuri na namin ang datos eng geological strata eng Aglipayan. At ano ang masasabi mo? Kumuha si Aruni ang tablet. Sa totoo lang po, 3 beses itong mas mahirap kaysa sa La Union. Masyadong malalim ang saltwater intrusion. Nanggulimlim ang mukha nga opisyal. So,
Susuko ka na? Hindi po. Ngumiti si Arune. Sinabi kong mahirap, hindi ko sinabing impossible. Ang isang lugar sa Thailand, ang Bangkhuntian, ay may kaparehong heolohiya. Nalutas na po namin ang problema doon. Gaano katagal sa tingin mo ang aabutin? Tanong kalihim. Sa La Union, 2 linggo. Nakpigil enghe hininga ang lahat. Sapat na po ang 48 oras. Ano? Napatayo ang kalihim? 48 oras? Mas mahirap pero mas mabilis? Nakabuo po kami ang bagong teknolohiya. Isang sistema na mas tumpak at mas mabilis na tumutunton sa amgabitak ang bato. Isang opisyal ang tumawang mapanlate. Puro salita na naman, ganyan din sila sa simula. Kapag nabigo, tatakbo. Kalmadong sumagot si Arune. Kung ganun, magpustahan tayo. Kung mabigo kami sa loob ng 48 oras, sasagutin namin ang lahat ng gastos at tatanggapin ang 10 taong pagbabawal na makapasok sa Pilipinas. Nagpulungan ang ngataw. Pero kung magtagumpay kami, hihilingin namin ang karampatang kabayaran, ang inyong tiwala at buong kooperasyon. Ang pagdududa at pakikialam ay pag-aaksaya lang oras. Tumingin sa akin ang kalihim. Joey, bilang on-site manager, anong sa tingin mo? Sa totoo lang, kinakabahan ako. Masyadong maikli ang 48 oras. Pero sinabi ko, sa tingin ko po, dapat neting subukan. Sige, pero may kondisyon. Diretsong tumingin ang kalihim kay Arune. Dapat magtagumpay kayo sa loob ng 48 oras. Kahit isang minutong pagkaantala, palalayasin kayo agad. Payak po kami, sagot ni Arune nang walang pag-aalinlangan. Matapos ang pulong, naglakbay kami papunta sa site. Sa sasakyan, kinausap ko si Arune. 48 oras po talaga? Possible po ba yun? Mr. De La Cruz, alam niyo po ba kung ano ang natutunan namin sa La Union? Ano po? Ang oras ay hindi idinidikta ang teknolohiya, kundi ang tiwala. Nagtiwala sa amin ang La Union, ang Ilocos kaya. Isang mabigat na tanong. Pagdating sa site, agad nagsimulang magtrabaho ang team natay. Habang ibinababa nila ang kanilang nga kagamitan, napansin kong mas marami ito kaysa sa ginamit sa La Union. Ano po yan? Tanong ko, nakaturo sa isang kakaibang makina. Ground Penetrating Radar. 10 beses na mas tumpak kaysa sa gawa ang Japan. Gawa po ba yan sa Thailand? Siyempre. Sarili naming gawa? Sagot ing isang miyembro, ing team na nangangalang Pipat na may pagmamalaki. Nagsimulang magtipon ang nga residente. May mga dayuhan na naman. Taga-Asya naman ngayon. Ilang araw kaya sila tatagal. Ang nga tingin nila ay puno ng pangungutya. Masyado na silang maraming beses na nabigo. Dumating si Nora pagkatapos ni klase. Tay, sila po ba ang nga taga Thailand? Bakit po ang kaunti nila? Narinig ni Arune ang sinabi ni Nora at lumapit. Hello, anong pangalan mo? Nora po. Ang ganda naman ang pangalan mo, Nora. Hindi ibig sabihin na marami ay mas magaling. Ang mahalaga ay ang galing, sabi ni Arune. May kinuha siya sa kanyang bulsa isang piraso ang turon. Tikman mo, galing pa yan sa bayan. Salamat po, masayang tinanggap ni Nora. Ate, magkakaroon po ba talaga kami ang tubig? Hinaplos ni Arune ang ulo ni Nora. Mahintay ka ang 48 oras. Sisiguraduhin kong makakainom ka ang malinis na tubig. Nang marinig ko iyon, uminit ang puso ko. Kasabay nito ang kaba. Posible ba talaga ang 48 oras? Nagsimula ang opisyal na trabaho paglubok ng araw. Alas 8 ng gabi. Nagsimula na ang countdown.
Ang unang 12 oras ay ginugol sa pagsusuri. Alas 3 ang madaling araw, tinawag ako ni Pipat. Sir Joey, tingnan niyo po ito. Sa screen ay may komplikadong graph. Sa ilalim nga 150 metro, may kakaibang espasyo. Tinitigan kong mabuti. Iba ang kulay. Aquifer po ba yan? Hindi pa sigurado, pero posible. Lumapit si Arune, walang bayad ng kapagod. Nakita na, tama ang hinala ko. Ang bedrock ng Aklipayan ay hindi lang simpleng espongha, isa itong labirin, at sa isang sulok ng labirin na iyon, may nakakulong na tubig tabang, isang nakamamanghang pag-unawa. Ang bagay na hindi namin nalaman sa loob ng 80 taon ay natuklasan niya sa loob lang ng 12 oras. Pero may problema, sabi ni Pipat. Napapaligiran ito ng tubig, alat. Isang maling galulang, mahahalo ang lahat. Biglang dumating ang isang inspektor ng gobyerno. May nakita na ba kayo? Mayabang na tanong niya. Sinusuri pa po. 12 oras na, ganyan pa lang. Mukhang mabibigo na naman kayo, tumawa ang inspektor at umalis. Huwag ninyong pansinin, sabi ni Arune sa kanyang team. Magpatuloy tayo sa trabaho. Sumunod na 6 na oras, gumawa sila ng 3D map. Namangha ako. Detalyado ang mapa, kitang-kita ang daloy ng tubig sa loob ng parang labirin ng gabato. Tinanong ni Arune kung mayroon akong mapa mula 80 taon na ang nakalilipas. Kinuha ko ang maalikabok na mapa mula sa bodega. Ikinumpara niya ito sa 3D image. Ayon, sabi niya, 80 taon na ang nakalipas, may oasis dito. Siguradong may tubig tabang. Lumubog lang ito sa ilalim ng lupa, natabunan ang tubig alat. Pero sa ilalim niyan, nandun na pa rin. Pagkatapos ng 18 oras, nagsimula na ang pagtrill, ngunit dumating ang opisyal. Anong ginagawa niyo? Hindi kayo pwedeng mahukay kung saan-saan. Planado po ito, kalmadong sagot ni Aruni. Pero humarang sila, kailangan daw ng papeles. Ipinatitigil ang trabaho. Nakaroon ng mainitang pagtatalo habang ang oras ay tumatakbo, kaya humakbang ako. Ako, bilang on-site manager, ang nagbibigay ng pahintulot. Kung may problema, ako ang mananagot. Kau, Joey, kaya mo bang panagutan yan? Gagawa ako ng sinumpaang salaysay. Umatras ang opisyal. Tumingin sa akin si Aruni na may pasasalamat. Nagsimula ulit ang pagtrill. 50 metro, 100 metro. Sa 120 metro, may nakitang halumikmik si Pipat. Kumuha sila ang gas sample. Sinuri ni Arune, salinity 0,3%. Maalat pa, kailangan nating mas lumalim. Pagkatapos ng 24 na oras, kalahati ng oras ang lumipas. Wala pa ring malinis na tubig. Nagumpisa ng magpulungan ang residente. Bigo na naman, sinabi ko na nga ba. Pero hindi natinak ang team natay. Biglang dumating si Nora, may dalang bayong. Ate Aruni, kain po kayo. Turon po na gawa ni nanay para po lumakas kayo. Naluha si Aruni. Salamat Nora. Pinahatian ang team ang turon. Ang pagod nilang mukha ay napalitan ang iti. Hintay ka lang Nora. Makakainom ka na ang malinis na tubig. Pagkatapos ng 30 oras, nagkaroon ng pagbabago. Patuloy na bumababa ang salinity. 0.1%, 0.1%, sigaw ni Pipat. Malapit na, ngunit may problema. Masyadong malakas ang pressure ng tubig alat, sabi ni Pipat. Kailangan nating mag-install ang barrier. Alam ko, sabi ni Aruni. Pero 18 oras na lang ang natitira. Ang pag-install ang barrier ay karaniwang inaabot ang 12 oras. Kaya natin, mariing sabi ni Arune. Gamit ang bago nating teknolohiya, ang Rapid Set Polymer Barrier.
isa na namang nakamamanghang teknolohiya. Alas 2 eng madaling araw, na-rating nila ang 150 metro. Nagsimula ang pressure test. Pinuksan ni Arune ang balbula. Una, walang lumabas. 1, 2, 3 segundo. Biglang, may pumatak na malinaw na tubig. Tubig may sumigaw. Sinalo ni Arune ang patak sa kanyang nanginginig na kamay at sinuri. Salinity, 0,01%. Tubig tabang. Nahiyawan ang lahat. Pero kalmado pa rin si Arune. Hindi pa tapos. Kailangan nating tiyakin kung sustainable ito. 3 oras ang lumipas, ang daloy ng tubig ay patuloy na lumalakas. Alas 5 ng umaga, ginawa ang unang pag-inom. Ako ang nauna, uminom ako ng isang lago. Matamis, ito ang unang malinis na tubig na nainom ko sa loob ng 80 taon. Napaya ako. Nora, nasaan ka? Kinisin ko ang anak ko. Nang makita niya ang tubig, nagising ang kanyang diwa. Tay, tubig po ba talaga yan? Oh, anak, uminom ka. Maingat siyang uminom. Tay, ang tamis po. Nagtatalon siya sa tuwa. Kumalat ang balita. Kahit madaling araw, nagdatingan ang ngataw. Umiyak silang umiinom. Ito ang lasang ang tubig noong bata pa ako. Ngunit may panibagong problema. Dumating ang nga inspektor ng gobyerno. Anong kaguluhan ito? Sino ang nagpahintulot na mamigay ng tubig? Ligtas po ang tubig na ito, sabi ni Arune. At sino ka para garantiyan dyan? Naglabas si Arune ni GD. Isa po akong certified water safety inspector mula sa World Health Organization. Natigilan ang inspektor pero nagpumilit pa rin sa proseso. Pag-usapan niyo ang proseso sa harap ng taong 80 taon ng uhaw, malakas ang boses ni Arune. Ang tubig ay para sa mga tao, walang sinuman ang makakapigil dito. Umatras ang inspektor. Alas 8 ng umaga dumating ang kalihim, uminom siya ng tubig. Nalaki ang kanyang mata. Ito, tubig mula sa ating lupa? Opo, at halos walang katapusan ang supply. Ipinakita ni Arune ang datos. Napakalaki ng aquifer na ito. Kung mapapamahalaan ng maayos, kayang tustusan ang buong Aglipayan. Hindi nakapagsalita ang kalihim. Pagkatapos, sinabi niya, patawarin ninyo ako sa aking pagdududa. Humihingi ako ang paumanhin. 36 na oras na ang lumipas. May 12 oras pa. Ano pong susunod? Tanong ko. Kailangan nating i-stabilize ang sistema at ihanda para sa pagpapalawak, sabi ni Arune. Tumingin siya kay Nora. Tinupad ko na ang pangako ko. Araw-araw ka nang makakainom ang malinis na tubig. Kamtanting. Niyakap ni Nora si Arune. Ate, salamat po talaga, ang galing ang Thailand. Biglang tumunog ang telepono. Ang asawa ko. Mahal, nakita ko sa balita, totoo ba? May tubig na tayo? Mahal, hindi na tayo mag-alala sa tubig. Umiyak din siya sa tuwa. Pagsapit ngang tanghali, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Kusang lumabas ang mga residente. Tutulong kami, hindi pwedeng nga tayo lang ang nagpapakahirap. Ang nga lalaki ay nagbuhat nga kagamitan. Ang nga babay ay nahanda ang pakain. Nakumpisa ang diwa ang bayanihan. Isang matandang babae ang naglabas ng isang lumang banga. 100 taon na ito, ngayon gusto ko itong lagyan ng totoong tubig. Alas 6 ang gabi, 46 na oras na ang lumipas. Dumaksa ang media. Tinanong nila si Arune, paano ninyo nagawa sa loob ng 48 oras ang isang bagay na mas mahirap pa sa layunin? Mahalaga ang teknolohiya. Sagot niya, pero mas mahalaga ang nga tao. Dahil nagtiwala at tumulong ang nga taga-Aglipayan, naging possible ito. Alas 8 gabi,
eksaktong 48 oras. Nagbigay ng opisyal na pahayag ang kalihim. Tinupat nga teknisyan na tay ang kanilang pangako, hindi hinigitan pa nila ito. Ang libu-libong taong nagtipon sa plaza ay sumigaw, Thailand, Thailand, Thailand. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa aking 45 na taong buhay, naligo ako ng walang pag-aalala. Habang dumadaloy ang tubig sa aking katawan, naisip ko, toto ang himala. At ang himalang iyon ay namula sa Thailand. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal. 2 araw pagkatapos, nagsimula ang isang di inaasahang pag-atake. Pekeyan, niloloko lang tayo ang ngatay. Sa isang pulong nga lokal na leader, isang maimpluwensyang datu, si Datu Makatunao, ang nanguna sa paninira. Siya ang may-ari ng truck na nagbebenta ng mahal na tubig. Isipin ninyo, 80 taon neting hindi nagawa, tapos sila 48 oras lang, kapani-paniwala ba yan? Pero lumabas na po ang tubig, katwiran ko. Taktika lang yan. Nagtago sila ang tubig tabang sa ilalim ng lupa, tapos pinalabas lang nila. Kahit katawa-tawa, may mga naniwala. Kumalat ang sismis, hinarap ko si Aruni. Kalmado lang siya. Inaasahan ko na po ito. Normal lang na matakot ang nga tao sa pagbabago. Pero kung ganito, patunayan natin sa pamamagitan ng datos. Nagpasya si Aruni na mag-install ng isang real-time monitoring system. Isang malaking screen ang inilagay sa plaza, ipinapakita ang kalidad at daloy ng tubig 24,7. Pero hindi sumuko si Datu Makatunao. Pagkarin ang nga numerong yan, kailangan nating inspeksyonin mismo ang planta. Pumayag si Aruni. Dumating ang grupo ni Datu Makatunao, ipinakita sa kanila nga team natay ang lahat, kahit ang nga technical blueprint. Masyadong komplikado para manloko, sigaw ing Datu. Biglang lumito si Nora. Tio, bakit po kayo ganyan? Toto po ang tubig. Bata, tumabi ka. Sigaw ni Datu. Napahigbi si Nora. Sa unang pagkakataon po, nakapagluto si nanay gamit ang malinis na tubig. Pero bakit po? Huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nila. Humarap si Aruni. Gino Makatunao, ano po ba talaga ang ikinababahala ninyo? Napaka ang tubig? O may iba kayong kinatatakutan? Anong pinagsasabi mo? Natatakot po ba kayo sa pagbabago? Ang sistema na umiral sa loob ng 80 taon ay malapit ng magbago. Natigilan ang Datu. Ang krisis sa tubig ang nagpapanatili sa kanyang kapangyarihan at negosyo. Biglang dumating si Lolo Kiko, ang pinakamatandang residente sa edad na 95. Makatunao, tama na. Nakita ko na ang lahat. Lolo Kiko, naloloko na rin kayo. 80 taon na akong nabubuhay. Sa tingin mo hindi ko pa alam ang pagkakaiba ng toto sa peke? Lumakat si Lolo Kiko at uminom ng tubig. Ito ay toto. Ito ang tubig na iniinom ko nung bata ako. Tumingin siya ng diretso kay Makatunao. At ang tungkol sa pagmonopolyo mo sa bentahan ng tubig para kumita, alam ko ang lahat. Oras na para tumigil ka. Para itong bombang sumabog, namula ang muka ang Datu. Ang kalahating bayad sa tubig ay napupunta sa bulsa mo? Akala mo hindi ko alam? Kaya katakot na maging toto ang tubig na ito dahil matatapos na ang negosyo mo? Nagpulungan ang nga tao. Nagsimulang sisihin nga residente si Makatunao. Itinaboy siya at ang kanyang nga tauhan. Nang gabing iyon, isang tawag mula sa Malacanang. Pinapupunta akong Panggulo. Pagdating ko, isang di inaasahang balita. Ang mismong Pangulo ng Pilipinas ay personal na bibisita sa Aglipayan kinabukasan. Ngunit kinaumagahan, isa pang krisis. Sir Joey, may problema sa sistema, sigaw ni Pipat.
May sumabotahe sa makagamitan kagabi. Siguradong gawa ito nga matauhan ni makatunao. Paano na ito? Darating ang Pangulo? Kaya bang ayusin? Tanong ko. Aabutin ing ilang oras? Sagot ni Pipat. 4 na oras silang nagtrabaho ng walang tigil. Sakto sa pagdating ng Pangulo at ang kanyang malaking delegasyon. Ito ba ang team natay? Tanong ng Pangulo. Lumapit siya kay Aruni. Narinig kong gumawa kayo himala sa loob 48 oras. Sakto, ang sistemang kaayos lang ay muling nagbuga ng tubig. Uminom mismo ang Pangulo. Kahanga-hanga, totoong malinis. Kinuha niya ang kamay ni Aruni. Sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, maraming salamat sa inyong tulong. Pagkatapos inanunsyo ng Pangulo, mula sa araw na ito, idinedeklara ko ang Thailand bilang strategic partner ng Pilipinas sa teknolohiya ng tubig, isang makasaysayang sandali. Nang gabing iyon, kumalat ang balita na si Datu Makatunao ay inaresto. 1 linggo ang lumipas, naharap kami sa isa pang matinding krisis. 3:00 ang madaling araw, isang tawag mula kay Pipat. Sir Joey, nasira ang main pump. Kung masisira ang main pump, maaring matigil ang buong supply ng tubig. Pagdating ko sa site totunga, walang tubig, nagsimulang magpanik ang residente. May naglagay nga piraso ng metal sa loob, sabi ni Arune. Kung hindi natin ito maayos sa loob ng 36 oras, kailangan nating palitan ang buong sistema. Aabutin iyon ng ilang buwan, 36 na oras. Isa na namang karera laban sa oras. Kailangan namin ang tulong mula sa AMGA lokal na marunong sa makina, sabi ni Aruni. Nawalan na ang pag-asa ang nga tao. Bigo na naman. Sinumpa talaga yata tayo. Tumakbo ako sa plaza. Mga kababayan, hindi pa tapos ang laban. Magtiwala tayo sa team natay, pero kailangan nila ang tulong natin. Biglang tumayo si Nora. Tutulong po ako. Hindi sumusuko si Ate Aruni para sa atin, kaya hindi rin tayo dapat sumuko. Ang tapang isang 10 taong gulang na bata ay nagbigay sa mga matatanda. Nagsimulang magboluntaryo ang mga tao. Muli, ang diwa bayanihan ay nabuhay. Ang nga lokal na mekaniko at welder ay nagtrabaho kasama ang ngatay. Nang kulangin sa pyesa, gumawa silang bago gamit ang nga materyales na naroon. Pagkatapos ang 24 na oras, binuo nilang muli ang pump. Subukan na neting i-restart, sabi ni Pipat. Tahimik ang lahat. Umandar ang makina. 30 segundo. 1 minuto, 2 minuto, may tubig na. Isang malakas na bukso ang tubig, mas malakas pa kaysa dati, ang lumabas, nagyakapan ang mga tao, umiyak at tumatawa. Ang pagkumpuning ito ay lalo pang nakpatibay sa sistema. Nang gabing iyon, nakaroon ang pagdiriwang, itinatak ng gobyerno, ang Philippine-Thailand Joint Research Institute for Water Technology sa Aglipayan. Inalok ako bilang Deputy Director, isang alok na parang panaginip. 6 na buwan ang lumipas. Ang Aglipayan ay hindi na isang tuyong lupain. Luntian na saan man. Ang nga bata ay naglalaro ng masaya. Nagkaroon mga high-tech na science laboratory sa paralan ni Nora, suportado Kailan. Ang unang hydroponics farm ay nagaani na nga kamatis at letsugas. Ang dating nahihirap na nga magsasaka ay mga negosyante na ngayon. Dumating ang mga delegasyon mula sa mga karatig bansa para matuto sa aming tagumpay. Isang araw, tumawag si Aruni. Sir Joey, si Nora po, natanggap sa isang science camp sa Thailand. All expenses paid. Nagtatawon sa tuwa si Nora. Pupunta po ako sa Thailand. Makikita ko po ulit si Ate Arune. Nang gabing iyon, sinabi ni Nora, Tay, may pangarap na po ako. Mag-aaral po ako sa Thailand.
maging pinakamagaling na water scientist sa buong mundo at tutulungan ko ang nga bansa sa Afrika na walang tubig. 3 taon ang lumipas. Ako na ngayon ang Undersecretary ing DENR. Si Nora, 13 anyos, ay umuwi mula sa isang exchange program sa isang science high school sa Thailand. Nanalo siya sa isang pambansang kompetisyon dun. Sa pagdiriwang nga ika, 3 anibersaryo ang water innovation sa Pilipinas, inanunsyo namin na ang Pilipinas sa tulong ng Thailand ay magbibigay ng libreng teknolohiya ng tubig sa 10 bansa sa Afrika. Si Arone, na ngayon ay Director ng Ngoin Research Institute, ay inanunsyo rin ang pagbubukas ng International Water Technology Institute na itatayo sa Aglipayan para sa mga kabataan mula sa buong mundo. Ang pangarap ni Nora ay nakakatuto. Ang himala ng 48 oras ay naging isang walang hanggang pamana. Ito ay hindi lang kwento ng paghanap ng tubig, kundi isang mensahe ng pag-asa. Kapag isinantabi natin ang pagdududa at hinarap ang impossible, lahat ay nagiging possible. At ito ay simula pa lamang. Ang tunay na himala ay ngayon pa lang magsisimula. Ang pagkakaibigan ng Pilipinas at Thailand kasing linaw at walang hanggan tulad ang umaagos na tubig.